we declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. That is the hearing proper. Sigurado nang uusad sa isang pagdinig ng Kamara ang mga reklamong nais patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ideklarang sufficient in grounds ang impeachment complaints ngayong Miyerkules, March 18. Ibig sabihin, may sapat na dahilan ang mga mambabatas na magsagawa ng formal na pagdinig matapos suriin ang sagot ni Duterte sa mga reklamo. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, magsisimula ang hearing sa March 25. Susundan yan sa April 14, 22 at 29. Sa bisa ng isang resolusyon, pinayagan ng Kamara ang Justice Committee na magdaos ng pagdinig habang nakabreak ang Kongreso mula March 21 hanggang May 3. Nakatakdang padalhan ng notice ang mga complainant, witness at si Duterte para dumalos sa pagdinig. Pero ano nga ba ang aasahan sa hearing? This will be a mini trial. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. She will still be given ample opportunity to present her evidence after the complainant. Ani Luistro, bagamat karapatan at desisyon ni Duterte kung sisipot siya o hindi, nakasaad sa rules na limitado lang ang partisipasyon ng mga abogado sa pagdinig. Paliwanag niya, pwedeng i-assist ng mga abogado ang kanilang kliyente pero tanging ang mga miyembro lang ng komite ang may kapangyarihang magsagawa ng direct at cross-examination. Kung wala yung parties, kung wala yung client, how will the lawyers assist? Sa March 25, isa sa tatalakayin ng komite ang mosyong bigyang proteksyon si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ng bise na posibleng maging witness sa kaso. Didinggin din daw dito ang request for subpoena para sa ilang mga dokumentong may kinalaman sa reklamo, tulad na lang ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, kaugnay ng alegasyong hindi maipaliwanag na yaman. Batid naman ng ilang miyembro ng komite ang posibilidad na dumulog ulit si Duterte sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng proceedings. For as long as there is no temporary restraining order on the proceedings, the Justice Committee will fulfill its mandate to prosecute this up until the very end. Nang tanungin naman sa sitwasyong magre-resign si Duterte sa kalagitnaan ng pagdinig, naniniwala ang pinuno ng komite na magpapatuloy pa rin ang mini-trial. Iba yan sa kinahinatnan ng impeachment ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na in-archive ng Senado noong 2011 matapos magbitiw sa pwesto. Bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.